Yo yo yo, what is up mga Lodi? So nagbabalik tayo. Ngayon lang ulit ako nag vlog kasi inoobserbahan ko pa kasi itong bike. Ngayon nakita ko na yung na-feel ko na yung difference. So ang topic natin ngayon is kung anong mas maganda ba dito sa KRV, kung naka-on ba yung TCS or naka-off pag ginagamit daily. So pag-usapan natin yung mga napansin ko nung ginagamit ko siyang naka-on yung TCS, tapos ginamit ko rin siya ng naka-off. So yun mas matagal kong nagamit yung naka-TCS on. Sa mga hindi pala nakakaalam ng TCS, TCS is traction control nga pala. Yun yung feature, safety feature na isa nitong KRV, yung iwas dulas sa likod. Yun na nga. So noong una kong binili tong bike, laging naka-on yung TCS. So pag makikita nyo dito sa panel ko, pag naka green light yan, ibig sabihin naka off yung TCS. Pero pag itong TCS na nakailaw dito, pag wala yan, ibig sabihin naka on yung TCS. Tapos malalaman mong mag-work yung TCS pag nagbe-blink yung TCS ng orange. Yun yung palatandaan niya. Siya, pag naka center stand tapos i-rev mo, doon nyo mapapansin yung gagana yung TCS. So yun na nga. So niride ko tong bike na naka TCS on hanggang hanggang magtatagal, halos magti 3,000 plus na. I mean halos 2,000 plus pala na odo. Halos magti 3,000, tama. Tapos trinay ko rin siyang gamitin nang naka-off yung TCS ng halos mag-isang 1,000 kilometer. Malapit na rin ako mag 1,000 kilometer. Kasi yung papansin yung odo ko 3.7 na. Yun, kaya hindi muna ako nag-vlog kasi niride ko muna siya ng niride para mas ma-feel ko yung difference. So may mga napansin din akong difference, tulad ng fuel consumption. Meron kasi nag-comment dati na sa kong video na mas tipid daw pag naka-off yung TCS. Yun, in-observe. So nag-base ako doon. KRV user din yon, nag-comment. So nag-base ako doon, inobserbahan ko. So totoo rin yung sinabi niya. May factor siya sa fuel consumption. Kasi nung naka-TCS on ako lagi, ramdam ko na malakas sa gas. Lalo pag panay panay birit, panay full throttle, ganon, malakas talaga. Abot siya na 30. Hindi pa naman ako nagbe-below 30 so far. Pero nung naka TCS on off ako, yun yung naka TCS on tayo, yun yung malakas sa gas. Tapos yung trinay ko na yung naka TCS off. So trinay ko siya ng hindi walwalan, gano'n. Ang napansin ko, pag hindi walwalan, almost the same lang sila ng fuel consumption ng naka TCS on. Yung pag relax lang na driving, yung cruising ka lang ng 80, 90, gano'n.
Napansin ko ano lang siya, parehas lang. Pero pagdating naman sa walwalan, doon may difference. Mas tipid ang mas tipid ang naka TCS off. Yung patakbong 90, 100, 110, mga ganon na patakbo, yung talagang halos ita-top speed mo siya lagi, ganon. Tirnay ko, may nakuha akong tumipid siya ng halos, basta nag-range siya ng 1 to 2 kilometer per liter. Yun yung napansin ko pag naka TCS off. Mga nandun, mga 1 to 2 kilometer per liter yung tinitipid niya. So siguro kasi mas mas na-unlock yung full potential. Kumbaga, kaya siguro mas tipid kasi yung TCS kasi pinipigilan niyang mabibilis yung likod. Lalo pag nadaan ka sa mga lubak, bigla siyang maglo-loss power. Tapos syempre parang kakapiga mo, parang umpisa ulit siya sa low gear, kaya malakas sa gas siguro. Ganun yung pagkaintindi ko. Kung gets nyo. Pero di ba parang sa rin, di ba, sa mga sasakyan o dikambyo na motor, mas malakas sa gas kapag laging low gear. Kaya malalakas sa gas ng mga scooter kasi nga ganun nga, laging piga-piga lang. yun yung napansin ko dito. Kaya ngayon na-enjoy ko yung TCS off mode. Kasi rin okay naman yung kalsada, kaya in-off ko muna. Hindi naman tayo dumadaan sa mga wet roads. Kaya tapos wala naman, mag-isa ko lang naman, ganon. Kaya in-off ko na lang muna so far. Yun nga, isang factor pa kasi yung pag in-off mo kasi yung TCS ng KRB, may mapapansin ka rin na difference sa power. Para kang nag-sports mode. Ganun yung may pagka-feel siya, mag-iiba siya talaga. Parang yun na yung sports mode ng KRB. Yung TCS off. Kasi nakita ko yung review ng AK550. May mga riding modes kasi yun. May parang eco, touring, tapos sports. Tapos yung nag-sports mode siya, biglang umilaw ng green tong TCS. So sabi ko, kaya pala, sabi ko naman try nga natin, baka pag naka TCS off tayo, baka lumakas din tong motor. So trinay ko. So sabi rin kasi ng mga ibang KRB user na mga nauna na, mas malakas daw pag naka TCS off. So na-curious din ako. So yun na nga, ni-ride ko nga na naka TCS off. So napansin ko talaga may difference talaga. Sa top speed halos walang difference sa top speed. Pero sa torque, sa hatak, mas mabilis niyang makuha yung top speed niya pag naka TCS off.
Kasi talagang ano na eh, wala nang pumipigil, wala nang nagre-restrict sa rear. Ayan o, tingnan o. Oo, ano, 100 plus na siya. Oo. Medyo packet pa yung daan. Ano, mas ano siya, mas responsive, mas gigil pag naka TCS off tayo. So, ibig sabihin, mas gusto ng mga kamote. Char. mas gusto ng mga kamote na tulad natin. So, ayan o. Mas ano siya, mas mas responsive, mas may power, mas malakas kang overtake. Pero hindi naman ganun kalakas. Ano, hindi naman ganun kalaki yung difference. Pero ito kasi pag naka TCS off ka kasi wala kang alangan. Kasi yung may experience din ako sa TCS on, marami na ako na experience na actually, yung biglang maglo-loss ng power, ganon. Meron yung daan na medyo may lubak, pero espalto siya, pero parang tumalon yung bike konti. Naka full throttle akong ganyan, tumalon yung bike, parang nawalan ng power. So parang nagpreno bigla, tapos parang nagpreno ganyan, tapos bigla ulit na nag-accelerate. Ganon yung feeling pag ano, pag gumagana yung TCS natin. Depende rin kasi sa situation tsaka sa daan. Meron din yung time na pag nakasalubong ka ng truck na malaki, yung talagang malaki tapos nagsasalubungan yung hangin na malalakas. Nako, talaga yon, magugulat ka. Tatakbo ka ng 90 ganun, tapos kakasalubong ka ng truck na malaki. Yung malakas na hangin sasampal sa'yo, parang mawawalan siya ng power konti, saglit ganun. Pero hindi naman ano, saglit lang naman yon. Maano rin kasi yung TCS nito talagang ramdam na ramdam mo. Kasi pag nandun ako sa covered court, yung medyo madulas ang semento, pag ginaharurot ko tong motor na yung arangkada, gumagana na yung TCS Ibig sabihin malakas kasi yung response ng motor. So pinipigilan niya na dumulas ka sa ano, rear tire mo. Kasi yun naman yung safety dun Kasi pa ako lang TCS, kung dudulas ka dun, para kang magano na, yung parang ano ba yung tawag dun, mag-i-stunt ka na. Diba ganun yung mga stunt rider. Kung ano ka, kung expert ka na, okay lang na ano, naka-off yung TCS nito. Pero kung medyo alangan ka pa sa power, medyo nalalakasan ka pa, ganon, advice ko, i-on nyo na lang lagi yung TCS. Kasi malakas talaga rin yung responsive talaga tong bike. Pwede kayong dumulas, lalo kung dun sa madudulas, dun sa mga mabuhangin, mga ganon. Doon maano pag tag-ulan. Ako ngayon ko lang naman ginagamit ng naka-off yung TCS Pero i-on ko rin to pag depende sa weather, sa pupuntahan, ganon. Ito highway lang naman tayo kaya okay lang. So yun yung napansin ko. Ang ano rin siya, lumakas din. Lumakas yung hatak. Ayun
Ang bilis. Kung top speed lang pag-uusapan natin, hindi ito masyado top speed eh. Pero ano lang naman yun eh, palitan mo lang ng CVT to, magta top speed to sigurado. May nagre-restrict din kasi dito sa bike, siyempre para ano rin, maiwasan ng mabilisang wear and tear. Kaya nga 'di ba yung mga kargadong motor, kasi na-experience ko na eh, ilang kilometro lang yung mga yun, sabihin mo na ilang libo, 2,000 mga ganun. Meron at meron ka ulit i-replace doon, kasi performance bike yung mga yun eh, kasi kinargahan mo ng kung ano-anong setup na. Na-try ko na kasi yun, sumakit talaga ulo ko nun, kaya ayoko na. Pero kung sidings lang naman papalitan, okay lang din. Pero sulitin ko muna tong stock. Soon magpapalit din tayo, o kalkal ganon, pag-isipan ko pa. So far enjoy muna natin. 3.7 pa lang naman yung natakbo eh. Tsaka ilang buwan pa lang sa akin to, 2 buwan pa lang. So balik tayo sa topic. Ano pa ba napansin ko? So far wala naman ng ibang napansin. Yun lang yung pinaka main, yung fuel consumption, tsaka yung power nya mag-iiba. Yun. Masaya din gamitin eh na naka TCS off, kasi lumalabas yung totoong potential ng bike. Kahit pure stock siya, pero malakas siya eh. Kung labanan lang ng mga stock, ito talaga, ito panalo. Ramdam mo lagi yung makina. Paano ba kayo pag na-tune ito? Kasi yung pakiramdam ko dito, yung parang marami pa siyang ibubuga. Kasi mararamdaman mo sa RPM niya, pero parang may naglilimit sa kanya na dumulo, ganun. Feeling ko yung pulley niya yun. Pero yung power, ramdam mo meron at meron pa eh. Kaya ano, kaya ganun lang yung top speed natin. Hanggang 118. Pero okay na yun sa stock. Malakas na yun pag pure stock. Tapos mabilis pa niyang kunin. Kaysa naman yung setup ka ng setup sa ulo. I mean setup sa sa pagpapalakas ng motor. Pero pag yung mga accessories na pang paporma, okay lang yon. Parehas tayo nyan eh. Nakaka-addict din talaga yun. Daming sakyan ah. Yan o, mag-overtake ka ng ganito. At least ibibigay niya yung power. Yun. Ganun yung maganda. Minsan pag naka TCS on, ganun ka mag-overtake. May times na pag nadaan ka sa mga ganito, yan biglang maglo-loss power, yung naka full throttle ka pero biglang parang mawawalan siya ng gas, tapos saka ulit magtutuloy. May ganun times na nangyayari. Kaya pag walwal kayo mag-drive, siguro ma-advise ko i-off nyo yung TCS. Total manageable naman tong bike, hindi naman siya yung 300cc pataas na umarangkada, kaya kayang-kaya nyo naman pag bihasan na kayo sa motor. Pero pag
Pag bago pa lang sa inyo tong bike, pakiramdaman nyo muna. Yun nyo muna lagi yung TCS. So kasi importante rin yung TCS na yan, kasi safety features nga yan, di ba? Pero choice nyo pa din yon. Ang sinasabi ko lang dito, yung based sa experience ko, dahil sa daily ko naman siyang ginagamit. So daily, kung ano-anong mga bago kong nadidiscover na ano, differences. So far yun yung mga napansin ko. So yun lang naman mga lodi. Hindi ko napapatagalin. Sana nakatulong tong video na to para sa mga nagbabalak mag KRV pa lang, or sa mga bago pa lang sa KRV. So traffic na kasi, kaya ano na, hindi na rin ako makakonsentrate. Concentrate na tayo sa daan. Ride safe always. Thank you sa panonood. Please subscribe and peace.